already. I warned him already, mapapahiya kayo. Nag-uumpisa na siyang napapahiya. Tungkol nga dyan sa drug matrix, marami pa ho magiging basehan ng kakahiyan nyo. Kahiyan nyo. Dahil I know, malalaman nyo rin yan, na yung mga pinifeed sa inyo, puro ho yan, kabalastugan. Puro ho yan, kasinungalingan. So, siya talaga mapapahiya. Ma'am, mas gusto niyo ba na humantong na sa korte yung mga issue against you para mas may defense yung proper then to defend yourself? Matagal ko nang sinasabi yan. Pero again, what would be the whole purpose of filing cases against me? Okay, whether it's DOJ, Ombudsman, later. Alam ko naman na talagang inosente ako, mauubos ang oras ko dyan, ang pagod ko, wala nga akong resources to hire lawyers at this point, although I'm glad there are some who have volunteered already. Kung kailangan daw sila, sabihan lang sila. But I have not really talked to them yet. I have no time to talk to them yet. Wala na po akong ibang gagawin nun, kundi harapin na lang yung mga kaso. Ano nang gagawin ko ngayon as a senator? Paano ko gagawin na yung mandato ko? Nag-trash nga ang mga kaso na yan. This will all be trumped up charges because the alleged supporting evidence are all fabricated. Yes. They're there. They're there. They're lending me a huge amount of moral support. Some of them are even asking, gusto talaga namin tumulong, send Lyda. But di namin alam kung paano. They send messages sa Facebook, Twitter, etc. But hindi ko rin kasi alam ang sasabihin ko sa kanila kung tinatanong nila ako, paano ho ba kami makatulong? My only common response is, ipagpatuloy niyo lang po ang pagdadasal. Ipagdasal niyo ako, ipagdasal niyo ang Pangulo na maliwanagan na, how do you say that in Tagalog? Ipagdasal ang bayan. Dahil nga sa utak niya ho talaga, wala ho siyang ibang hangarin. Sirain ako. Destroy me at all costs. I'm the only agenda. Sabi nga yan sa text ng asawa ni Sebastian, ako lang naman daw ang kailangan. So parang pinakapunto, reading between the lines, nitong message ni Mrs. ni JB Sebastian, yung reading between the lines, parang sinasabi niya, si Sebastian ang iniipit para lang makuha si De Lima. Kaya something like, maiintindihan naman ni De Lima later na ganito ang gagawin mo, na sundin mo na yung pinapagawa sa'yo. Ituro mo na si De Lima kahit hindi totoo. Yes. If you're asking about how prepared I am, I'm never prepared for this magnitude. Many of you, I think, have covered my stint, or some of you have covered my stint at the CHR, at the DOJ, at the national scene. And alam nyo naman na ilang mga pagsusubok na, ilan na hong mga high-profile cases naman ang mga, I was there, I was right there at the center. Pero ngayon lang ho, ganito eh. This is the worst challenge. Sa sobrang sheer brazenness, it's almost surreal, it's unimaginable, it's unprecedented na ginagawa ng isang sitting Pangulo ang mga pinaggagawa nila ngayon against a sitting senator because of personal vendetta and whatever hidden motives he has. Tapos ginagamit as pawns, as tools, as instruments, mga the likes of Aguirre,
and all other operators to further the President's evil design. So, Ma'am, bakit ba talaga hindi sinama sa Bilibid 19 si JB Sebastian? Nabanggit naman po yan. Ang pwede po talagang makakapagsabi niyan ay sila General Villasanta at Director Bukayo. Kasi sila yung nasa sentro ng mga intel gathering noon. They represented to me noon na hindi daw pwedeng ilipat si Sebastian kasi asset siya o isa siya sa mga asset. Meaning, yung ibang mga impormasyon na kinakalap nila o kinalap nila noon nung nag-decide na kami na mag-raid ay galing daw po kay Sebastian. Inililinaw ko po ha na hindi po siya personal asset ko. Bilang Secretary of Justice, I'm not into the business of having intelligence assets because I'm not into the function of intelligence. But there are certain subordinates and units under the Department of Justice which do intel work. So they supply me with intel. But on my own, as a DOJ secretary, I do not have any business handling a particular asset. So he was not my asset, but asset of the group, of the government group, yung interagency, particularly PAOK, dun sa problema tungkol sa dyan sa mga impormasyon na yan tungkol sa drug trade within Bilibid. That's why I've been suggesting na sana